kinahanglan si Kristo ra gyud. Tinuod ba ni mga kadasig ang tubag dili gayud. Mismo si Kristo diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 mingon si Kristo nga ang nahigugma kanako tuman na ang akong mga sugo. Unsay sugo ni Kristo mga kadasig? Diha sa San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16 mingon si Kristo ang naminaw sa simbahan naminaw na ho. Ang misalikway sa simbahan misalikway usab nako. Mo na kita mga kadasig kung midawat kita sa atong Ginoong Jesucristo kinahanglan din nato ibuwag ang iyang simbahan. Kaya diha sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15 nga gitawag kita sa usa ka lawas. Unsa man ning lawas? Colosas 1:18 nga mao ang simbahan. Mao na mga kadasig, kung adunay moingon nga di importante ang simbahan, si Kristo ra gyud, di kana tinuod. Kay diha sa Biblia, daghang mga bersikulos Biblia unsa ka importante ang simbahan. Nya diha pod sa Panultihon kapitulo 16 bersikulo 4, nga ang tanang gibuhat sa Ginoo adunay katuyuan. So therefore, kaya gitukod man niya ang simbahan na, Mateo 16:18, aduna na'y katuyuan. Sa paagi nga, gitukod na ni Kristo aron pagpadayon sa pagsangyaw sa mga balita, pagpadayon sa buhat kalawasan, pinagi sa mga makaluwas nga sakramento. Sementeryo na to, habang nagpapalipad ako ng drone ay may nakita akong kakaibang kulay at pumukaw sa aking atensyon ang kulay asol na netso at nang nilapitan ko ito ang nakasulat. Libingan ni Magellan nakita ko sa sementeryo na to. Habang nagpapalipad ako ng drone ay may nakita akong kakaibang kulay at pumukaw sa aking atensyon ang kulay asol na netso at nang nilapitan ko ito ang nakasulat. Okay, atong gipaminaw ang reaksyon ni ining usa ka Katoliko. Iyag yung gi-impose nga ang simbahan importante kayo. Quote pa siya, John 15:14, if you love me, keep my commandment. Quote pa siya diri sa Lucas 10:36, Lucas 10:16. Unya, tanan ra ba nga iyahang gamit diha, warbay simbahan. Warbay simbahan. Ingon si Kristo, mamati, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang musaklikway kanako, ang musalikway kaninyo, musalikway kanako. Apan siya nga musalikway kanako, nagasalikway kaniya nga nagpadala kanako. May simbahan din eh. Grabe ning mga Katoliko nga magsigig panggamit og Biblia, sigig pamakak. Magsigig pamakak, guys. Now, ang ato karong tursihon taning iyahang gigahot diha ba nga matud pa niya simbahan. Kining simbahan nga iyahang gipasakupan, dili gina siya, kining Katoliko, dili na siya simbahan. Relihiyo na siya nga gidala diri ni Magellan. O nang nakita po nato ganiha nga si Magellan, nakita nato ganina ang bulubong ni Magellan na address Pilipinas, kay diri man to gipatay. Now, ako makita din nga ang iyahang giingon, gipromote niya nga simbahan, dili na siya simbahan. Relihiyo na nga dala ni Ferdinand Magellan. O niya, si Magellan nakakunik dito ni Constantino nga maoy emperor sa Roma. Confirmation lang guys nga ang Katoliko nga relihiyon, dili na siya simbahan. Kung mag-isgot ganitag simbahan, walay lain na baptist. Lagi kay si Kristo didto nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist. Og sumala pa siyang gingon nga ang simbahan kuno gitagag sakramento para makaluwas. Usa ka na ka binulastog nga pagtudlo kay sa Biblia ang gikinahanglan si Kristo. Ang simbahan dili siya ni makaluwas, pero kining simbahan pundok ni sa mga linuwas. Maunay tudlo sa Biblia ang simbahan dili siya makaluwas, ang simbahan pundok ra sa mga tao na nga luwas. Kini sila mingon sila nga simbahan sila, pero pangutan-on nimo sila sakramento pagyapon ng ilang manuluwas. Unya kung imo sila pangutan na luwas, nakatuman sakramento, membro na kadiya sa imuhang kunuhang pundok. Karon ang pangutan na luwas ba? Mingon gyapon sila nga wala pay siguro mutuman pa sa sakramento. Guys, mo nay mindset utok sa mga tao nga naluto sa relihiyon
o wala gini siya connections Ginoo. Kanang ilang nga lang simbahan, sila mismo wa kasabot kung unsa ang simbahan. Alang nato nga tinud-anay nga nakabaton sa kaluwasan, ang simbahan pundok sa mga luwas o walay lain, baptist kay baptist lagi si Kristo didto nagpabautismo. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Oh my God!